All the highest honor, thanksgiving, power, might, and glory belong to Jesus. Church Lord, pagpapakain ng gabi. Ngayong gabi sa tungbilin ng Diyos, ngayong gabi sa tagasagan natin, salamat sa tungbilin ng Diyos na itagaan sa tagiyan na magdaing pagsimba ng imayang kasama kaniya. Pinagi sa pag-alala sa adlaw ng ibabahulay o ato yung focus doon na kasingkas sa mga pagdaing pagsimba ng imayang kasama sa tungbilin ng Diyos. O sa pagsugod pag-apat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ko naging mga Diyos ang wala. Tag-yes, pinabi yung buwas lang na siya. Diyos na Abraham, Diyos sa Jacob, Diyos na pagkat ko sa Diyos ng Sayang, Diyos ng samagaan sa aming church. Gabi mo pinamal na mas, Panginoon Jesus, salamat o Diyos. Sa laing gayon sa mga kinabi, kami magadayin magasipa, mag-imayan, salamat kanimo. Hallelujah, inato Diyos, sa mga taliwala Diyos. Bukuha mo kabagan lang sa kahit sa taliwala Diyos. Basta mo Diyos, ikabuguban ka na magigan sa pagsugod sa joyful song, solemn song. Bisan pa sa Bible study, Brother Diyos mo gauli. Bisan pa Diyos, hallelujah, sa kumina sa mga Bible verse mo kanagkaan hangtod sa closing prayer. Ikaw Diyos mo gawagan ka na mo. Huwag kayo sa mga presensya, di huging Diyos ng balang Espiritu. O sa Diyos, hallelujah, ikaw magpapaan sa masakit batian, masubad sa mga problema sa masakit batian. Ikaw matagpo sa mga pinanganon at pagkatubog sa mga pagkaampo, Diyos. O sa Diyos, hallelujah, inag ni Diyos nga ikaw, gano'n tayo magadasi, magalikod ka na mo, Diyos. At ikaw lang ay may pagmula ikaw. Intananggan ang giampong isali, di ko salamatan, lamang mo dawat sa gawa ng pangalan ng Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Parehatag ni Beloved Mami siya mag-lead sa praise and worship. Praise the Lord, nagabi sa tanan, at ang dahil ko na pagbuhay ko dalay ng Diyos sa mga joyful of glorious songs. Amen. Praise the Lord. Standing on promises of God my King, eternal angels that His praises ring, holy and high is thou we shout and sing, standing on promises of God. Standing
Ang tibok kong kasing-kasing, alam lamang kalimo, walang malagiyan, walang Ginoo. Tungkol kay kinabuhi, ikaw kasabo sa ayan lamang na pagkasimbawang pagkabayo mo, Jesus.
Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakilan. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Pag-ulit pagsambay,
Ang kuwepa, dati ng pag-ibig, kapag-atawa, pagmamahal, mga pagpapala mula sa ating dakilang Diyos, tayo suma sa atin sa gabing ito, mga mahal. Amen? Praise Lord! Palapakan natin ang Diyos. Salamat sa ating dakilang Diyos. Amen? Happy Sabbath po mga mahal. Amen? Salamat sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa buong sa 6 na araw hanggang sa bukas. Sana at tayo ay patuloy na ingatan ng ating dakilang Diyos, lalo na sa ating patuloy na pagpupuri, pagpasalamat, pagdadakila, pagparangal sa ating dakilang Diyos. Amen. So, thank you, beloved senators. Thank you, beloved Mami, ating song leader. Praise Lord. Palapakan natin ang dakilang Diyos. Dalawa tayo sa ating Bible study. Ang ating Bible study ay sa book of Hebreo po mga minamahal. Ang book of Hebreo po mga minamahal ay napakagandang libro. So, dito po inihayag ang katotohanan tungkol sa pagpapalit ng mga siwa ng kaligtasan sa bayan ng Diyos. No? So, from the priestly order of Levites, no? Yan po yung pinaluma, no? Hindi po yung book of Genesis to book of Malakay, yung pinaluma. Yan po kasi yung sinasabi ng mga Kristiyano na lumang tipan. Hindi po yan ang lumang tipan. At ang book of Genesis to book of Malakay po ay napakaraming tipan dyan. Isa na nga yung pinaluma, yan yung priestly order of Levites. No? At saka yung kautusan na yan na binabanggit, no, doon sa book of Rome and 1 Corinthians and 2 Corinthians na yan yung pinanggal natin, na hindi na natin na isasama sa ating pag-aaral dahil napakasama po, no, yung mga linalagay doon, no? Sinira yung kautusan ng Diyos, no? Pero dito po sa book of Hebreo, malalaman natin, no, klaro-klaro na yung kautusan na pinaluma ay ang kautusan tungkol sa pagpili ng Diyos sa Levita upang mga siwa sa bayan ng Diyos, no? Sila yung naghahandog, kasi yung mga paghahandog ng mga tao, ibinibigay lang doon sa mga pare. At saka yung mga pare talaga yung actual na naghahandog, no? Yan po ang naman. Sila po, no? Ang mga pare. Ngunit, yan kautusan na yan, na Levita lamang ang magiging pare, no? At sila yung mga Levita ang maglilingkod sa ubasan ng Diyos. Yan po yung pinalumang kautusan. At yan po ay kinaklaro dito sa book of Hebreo po mga minamahal. Hindi po yung book of Genesis to book of Malakay ang pinaluma na tipan. Kasi napakaraming tipan po dyan mga minamahal, no? Hindi kasi nila naiintindihan. Kaya ngayon, ayaw nilang maniwala ng 10 utos kasi pinaluma na daw.
Yan yung napala sa yung sinasabi natin na masakit mong isipin or pakinggan. Yan yung napala sa mga walang pinag-aralan ng mga leader. No? At yung mga may pinag-aralan, sumunod naman sa mga walang pinag-aralan. No? E samantalang dito sa sanlibutan, hindi ka naman magiging tagapagturo maging guro kung hindi ka pasado ng may mga requirements, may pag-aaral. Pero ang ginawa nila, sinasalaula nila yung salita ng Diyos. Kahit na walang mga pinag-aralan ng tuturo. No? Paano naman maintindihan nila? No? Kahit nga yung mga ngaral dito, wati-wati pa rin yung mga understanding nila. Lalong-lalo na dito sa after ng Book of Acts. Yung tinagurian natin sa ngalan ng Banal na Espiritu, work of the Holy Spirit. No? So, yan po mga minamahal. No? So dito sa Book of Hebreo, kasi dapat maging meticuloso tayo sa ating mga pagbabasa sa salita ng Diyos. No? Kung sakaling tulad ng Book of Rome, mga taga-Roma, First Corinthians o 2 Corinthians, hindi nagtutugma doon sa sangalan ng Ama at sa kasangalan ng Anak. Kaya hindi dapat nating gawing basihan, no? Kaya tinanggal natin. Pero itong Book of Hebreo, ito ay napakagandang libro. Dito kasi isa-isa kung paano yung transition period, no? Paano transfer o paano tinanggal ang mga Levita, paano install ang mahal na Jesus. No? Yan po mga minamahal. No? So, verse 1, Hebreo chapter 7, verse 1, no? Hanggang 14 po mga minamahal. No? So, madali lang naman pong intindihin ito. No? Itong si Melchizedek ay hari noon sa Salem at pari ng kataas-taas ng Diyos. Nang pawinan si Abraham mula sa pagkipaglaban sa mga haring nilupig niya, sinalubong siya ni Melchizedek at pinagpala. Pagkatapos, ibigay sa kanya ni Abraham ang ikappo ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ito po yung ginagamit nila upang manguligtan ng ikappo. Hindi po ito pwedeng gamitin na manguligtan ng ikappo. So, pinaluman nila yung Book of Genesis to Book of Malakay, pero itong pangyayaring ito nandoon sa tinatawag nilang lumang tipan, pero dahil sa kapirahan, gagamitin nila ito na kahit daw si Father Abraham nagbigay kay Melchizedek. Alam niyo ba kung anong kwento dyan? Ang kwento kasi dyan, si Lot ay binihag, no? Tapos si Abraham to the rescue, no? Kasi binihag yung kanyang pamangkin na si Lot, no? So, bakit ba si Melchizedek ay binigyan ng samsam? Dahil sa hindi naman maraming tauhan si Father Abraham at hindi din siya makapangyarihan.
Pero si Melchizedek ay isang king. No? So, nung nagtagumpay sila, nagbigay siya ng pasasalamat. No? Unang-una, doon kasi kapag dumaan ka diyan sa nasa sakupan ng isang kingdom, dumaan ka, kaya may pahintulot. Hindi ibig sabihin na pwede ka lang dumaan diyan, no? Na walang pahintulot. So, hindi man dinetalye dito, pero yan po ay understandable na. Pwede na nating i-assume na gano'n nga, no? Na posibilidad na mayroong sa nasakupan ni Melchizedek sa Salem, mayroong benepisyo o tulong na natanggap si Father Abraham nung hinabol nila ang mga tulisan. Kaya nung natalo nila, sa pagpapasalamat, binigyan ni Father Abraham si Melchizedek. So, napakasimple lang naman na yan. Hindi naman ibig sabihin na kung ano-ano ang iisipin natin, na sasabihin natin na talagang bibigyan natin, magbibigay tayo ng ikapu, kung ano man, no? So, hindi po gano'n, no? Masyadong self-serving tayo kapag ito ay ating gagamitin sa pangluloko sa kapwa, lalo-lalo sa mga miyembro. No? So, ito ay kaugalian naman din, no? Sa mga ganyang mga sitwasyon, no? Kaugalian din nila yan, no? Sa pagpasalamat, no? So yan po ang nangyari dito. Really yan ang highlight dito. Kundi patuloy tayo. Ang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katuwiran. Yan. Kaya nga, pag sinabi mong hari ng katuwiran, ibig sabihin, nung time na yun, nung mayroon talagang nagawa, no? Na hindi na linagay dito, no? Kasi mabuti nga siya eh. Matuwid siya. So yung mga nasakupan niya, siyempre matuwid din. May posibilidad na may mga tulong sa mga sundalo ni Haring Melchizedek. So, pero hindi na nilagay dito, no? So, alam na natin na yung mga tulisan ay masama. Kontra yon ni King Melchizedek kasi siya ay matuwid. Diba? So, yan po mga milanan. At dahil hari siya ng Salem, nangangahulugan na siya ay hari ng kapayapaan. Ayan. So, diyan po natin isasentro kung bakit nagbigay si Father Abraham ng ikapo, no? Sa pagpasalamat niya. Siyempre, di ba, dadaan ka sa kanilang lugar o magbabalitaan ka na gumawa ka ng ganyan, no? Posibleng hindi magugustuhan dahil hindi maintindihan. Isipin na masama yung ginawa mo, siya ay matuwid eh. No? Hari ng kapayapaan. No? Kaya upang ma-appreciate ni King Melchizedek ang ginawa ni Father Abraham, yan, nagbigay siya ng ikapo. So gano'n lang po kasimple. Upang malaman niya na dahil hari siya ng katuwiran, hari siya ng kapayapaan, upang malaman niya
ang totoong ginawa ni Father Abraham sa pag-rescue sa kanyang pamangkin. Na wala siyang balak na gumawa ng masama, no? Bagkos ini-enforce lang niya yung right, no? Bilang kamag-anak ni Lot, no? Ganun lang, no? Kasimple ang nangyari dito. Hindi po dapat ito gamitin na mga talata upang lukuhin ang mga membro sa pagbibigay ng ikapo, no? So yan po mga minamahal, no? Walang naisulat tungkol sa kanyang ama at ina o maging sa mga ninuno niya. Kaya kulungan ito no? Si Melchizedek, no? Kaya mayroon tayong magbabasa dito na ang mahal ni Jesus ay inahalin tulad ni Melchizedek, no? Kaya sinasabi na ang mahal ni Jesus ay punong pari, katulad ng pagkapari ni Melchizedek. Yan po mga minamahal, no? So, walang tulad ni mayroon akong napalakong news, no? Si President Stereo Osmeña pala, no? Ay walang ama na kinikilala ng nabubuhay siya, no? So, kaya yung mga descendants niya nagpa-test sa mga DNA test sa mga suspected or posible, no? Probable na mga ama, no, ni President Sergio Osmeña. Yung mga ganyan, no? Kung hindi natin napanood sa news, hindi natin malalaman, no? So, kaya pala yung mga unang panahon kasi medyo masyadong may mga din, no? Hindi natin masisisi kasi ganoon talaga ang nature ng isang tao, no? Hindi naman perfecto, no? So yan po mga minamahal. Pero hindi ibig sabihin na pagka mga ganyan kasalanan na kaagad, no? Tulad ng mga pagbibintang na si Prophet Moses ay isang murderer, no? So kung yung babasahin ay hindi naman talaga ganun lang na nagmumurder siya, pumapatay siya, hindi naman na ganyan yung ugali ni Prophet Moses, pero pinagurian nilang murder. Kita niyo mga minamahal, no? Ibig sabihin makasalanan. Hindi naman ganon, di ba? Yan po mga minamahal. So, si Melchizedek ay walang pinagmulan. Ang mahal ni Jesus, mayroong pinagmulan yung kanyang katawan. Pero yung espiritu niya, wala dito. Kaya sabi niya, hindi naman ako taga dito. No? Yan. So, ang mahal ni Jesus, ang kanyang katauhan ay matitisap mo. Pero yung kanyang nature, kung ano talaga siya, dahil hindi naman
siya nagmamana ng kapangyarihan sa kanyang mga ninuno kasi wala namang kapangyarihan niya. Yung mga ninuno niya. Although, alam nila na ang Mahal Jesus ay galing ni David. No? Pero, yung flesh lang, no? Kaya nga, ang Mahal Jesus ay inahalin tulad ni King Melchizedek. No? So, kasi ang Mahal Jesus ay in reality, wala din siyang pinagmulan dito sa mundo kasi nanggaling siya sa langit. Siya mismo nagsabi, di ba? So yan po mga naman, at wala rin naisulat tungkol sa kanyang kapanganakan at kamatayan. Ibig sabihin, yung time na yun, mayroon siguro mga way of writing noon, no? Paano nila record siguro sa mga mato. No? Yan po mga minamahal. Tulad ng Ten Commandments na kasulat sa tapyas na bato. Yan po. So, pero sinasabi dito na walang pinagmulan, no? Walang nakasulat, nakapanganakan, no? At kamatayan. No? Katulad siya ng anak ng Diyos. O, ito na. Nalitulad na siya ng mahal na Jesus. No? Ang pagkapari niya ay walang hanggan. Mahal Jesus ang sinasabi na pari. No? Siya kasi ang ginawang punong pari na, hindi na si Aaron na Levita. Kasi tinanggal na ang pinaluma na ang tipa na yon na ang mga Levita ang mga nasiwas sa bayan ng Diyos. Yan po yung pinaluma. Hindi po yung Book of Genesis to Book of Malachi. So yan po mga minamahal. No? Isipin nyo na lang kung gaano kadakila si Melchizedek. Kahit na si Abraham na ama ng ating lahi ay nagbigay sa kanya ng ikapo mula sa lahat ng nasamsam niya sa labanan. So, idadagdag ko lang mga minamahal, no? Yung ikapo na nandito sa Bible, hindi tulad na ikapo ngayon, no? Na kinukulikta ng mga leader ng mga churches 3 beses sa isang linggo. Ang ikapo po ng mga minamahal ay nagbabase doon sa ani. No? Abot ba sa kanilang ilahang pagsaka, no? Sa ilahang mga hayupan, bot pasabot with the intervention of God. No? Kasi ang Diyos ang nagpapatubo, ang Diyos nagpapalaki, ang Diyos ang kapangyarihan ng Diyos ang gumagawa niyan. No? Kaya kiniklaim ng Diyos yan ang ikapo para ibigay sa mga Levita. No? Yan po mga minamahal. Pero doon sa mga ani, no? Sa mga animals, no, ng mga Israelita, hindi po yan tuwing pagsamba. Pero ngayon, hindi lang isang beses sa isang linggo, kundi bawat samba nila. No? Ano po yan, mga naman, napakabigat. Para bang, kaya sumunod na lahat ng parang corruption kasi yan parang corruption. Parang napakangailan yun na siya, no? So parang wala nang immoral, no? Yung paghihingi ng 3
3 beses sa isang linggo, no? O bawat samba, no? Talagang immoralidad na siya, no? Kasi hindi na yan sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayan po mga minamahal. So, dahil pa ang gobyerno niyan, no? And then, wala kang makukuhang nihoy-nihay diyan, no? Sa binibigay mo 3 beses sa isang linggo, kapag 3 beses ang pagsamba, no? Nire-require kasi yan eh. Kasi kapag hindi ka magsasamba, sasabihin, didisiplinahin ka nila. Hindi ako nagsasalita dito tungkol sa mga Katoliko, kasi yung mga Katoliko voluntary yung ano nila eh. Hindi naman yan ikapo yung sa Katoliko eh. Voluntary, no? At saka yung mga Katoliko, hindi naman nagsasamba ng 3 beses sa isang linggo yan. Mabuti na lang magsamba. Ang marami magsasamba pag birthday, pag may okasyon, may pista. Ganun lang nagsasamba yung mga Katoliko. Iba-iba eh, no? Bibihira ka lang ng mga Katoliko na magsasamba every week, isang beses, no? No? Yan. Kaya yung mga Katoliko, ano nga nung kami nagsasamba, nakikita namin parang gilasan, no? 45 minutes lang yung mass, dumating ng date, gusto pang umalis na agad kahit hindi pa tapos, no? Yan, ganun yung, hindi yan ang sinasabi ko dito, yung mga ibang mga sikta na pinipilit or nire-require yung ikapo. Yan po mga minamahal. That's immorality, no? So yan po, mayroon pang mga sikta na 100% ng income mo ipapamigay. Wala na, sa kanila lahat, papatayin ka na nila. Hindi po yan, totoo yan dito sa Bible mga minamahal. Kaya dito nyo lang marinig ang katotohanan. Yan po mga minamahal. So, hindi po totoo yan. So, yan po mga minamahal. Ang tinutukoy dito, si Melchizedek ay isang kahanga-hanga, dakila, no? At respetado. Kaya na nga si Padre Abraham, yung respeto eh, no? Yan po mga minamahal. Dakila si Melchizedek. Kahit na si Abraham na ama ng ating lahi ay nagbigay sa kanya ng ikapo mula sa lahat ng samsam. Kita nyo? Lahat ng samsam, hindi naman sa kita o sa mga farming o sa hayupan ni Padre Abraham, hindi, no? Kundi sa samsam. Yun lang yun ang okasyon kasi hari ng kapayapaan na si Melchizedek, no? So, kung ako, talaga magbibigay ako para malaman niya bakit nangyari yon. So, pag bigyan mo ng samsam, ibig sabihin, mabuti yung ginawa mo. Hindi galing sa masama. Tinanggap nga eh. Ibig sabihin, yung ginawa ni Padre Abraham, tanggap ni yung hari ng kapayapaan, hari ng katuwiran. So, hindi masama yung ginawa niya. No? Ayan po mga minamahal. Ganun lang kasi siyempre mga minamahal, no? Huwag natin i-exaggerate na ito ay gagamitin natin para lukuhin yung mga membro para magbigay. No? Kasi si Padre Abraham ay nagbigay. Hindi po ganyan. No? Ayon sa patusan ni Moses, ang mga pare mula sa lahi ni Levi ang siyang tatanggap ng ikapo mula sa mga kapwa nila Israelita. Mali ito. Kundyo na nakalagay. Kaya mo? Kaya itong Biblia
no? Hindi din alam ng nagsusulat kung ano yung sinusulat niya kasi mali-mali eh, no? Hindi niya alam kung ano yung Hudyo, ano yung salita, no? So papalitan na lang natin, no? So ito, mula sa lahi ni Levi ang siyang tatanggap ng ikapo mula sa mga kapwa nila Israelita. So Israelita kasi hindi naman pwede sabihin mong Hudyo. Kapatid niya si Judah eh. Yan yung pinagmulan ng mga Hudyo. Hindi naman si Levi Hudyo. Hindi naiintindihan ng writer eh. Hindi naiintindihan ng writer. Kaya nga yung mga Hudyo gustong patayin. Kasi dito sa Bible, pinamukha dito ng buong mundo ng writer ng nag-translate ng Bible na ang mga Hudyo ay masama. Kasi puro Hudyo dito eh. Hindi naman Hudyo masama. Yan. Kaya ang Hudyo, kawawa. Kasi sila yung para bang kinamumuhian ng mundo. Kasi dito sa Bible, gano'n ang nangyari eh. Kahit hindi Hudyo, Hudyo. No? Yan po mga minamahal. Kaya pinalitan na nga, yung Isaiah, pinalitan na ng Kristo. Kahit hindi naman yan ang tama. No? Ang Jesus, pinalitan ng Kristo. Kita nyo? Gaano ka hindi ang sama ng puso ng nag-translate ng Bible na ito. No? Hindi alam kung ano ang katotohanan or paano kaya niya, no? Diba? So ito, patunay. No? Ang Levita ay isang lahi o tribo na pinagmulan ni Israel, ni Jacob. Si Judah din, yung Hudyo, na tinatawag na Hudyo, angkan ni Judah, no? Yan ay anak din ni Israel, ni Jacob. Hindi mo pwedeng sabihin na ang mga Levita ay kapwa Hudyo. Hindi, bakit kapwa Hudyo pa paano? Di ba? Yan. So, kapag walang alam ang nagbasa nito, sira na naman ang Hudyo. Sira na naman ang mga Diyos. Pero tayo, nabinigyan ng wisdom ng Diyos, no? Kaya nga sabi natin, kapag may kakayahan na tayo, babaguhin natin ito. Kasi sinasalaula yung katotohanan, no? Yan po mga minamahal, no? Kahit na nagmula silang lahat kay Abraham, hindi kabilang si Melchizedek sa lahi ni Levi. So, yung mga Hudyo hindi kabilang sa lahi ni Levi kasi kapatid nga si Judah, no? Kaya hindi kapwa. Kung gagamit ng kapwa, dapat kapwa Israelita. Yan po mga minamahal. Hindi kapwa Hudyo. Okay. Yan po mga minamahal. Maraming mali ang pag-translate ng Bible sa atin nakarating ngayon. Hindi na yan ang kapag nagbasa ka ng mga lumang Bible, ako, nabigyan ako ng pagkataon magbasa ng mga lumang Bible noon, ng kabataan ko, no? Kaya nakukurit ko siya, no? At sa tulong ng wisdom ng Diyos, gabay ng banal na Espiritu, yung salita ng Diyos, kaya madali ko siyang makukurit. Malalaman na mali. Yan po kaya nga tinanggal na natin yung mga taga-Roma at saka 1 Corinthians at saka 2 Corinthians sa ating pag-aaralan, no? Yan po mga minamahal, no? So, hindi kabilang si Melchizedek sa lahi ni Levi, pero tumanggap siya
ng ikapo mula kay Abraham at pinagpala pa niya si Abraham, ang taong pinangakuan ng Diyos. At alam nating may mas mataas ang nagpapala kaysa pinagpala. Yan. So kung ako ay maglilihans dahil ako ang senior, matanda, yung bata, lilihans ko, no? So siyempre, sa edad pa lang, di ba? At saka kumpara natin si Father Abraham at saka si Melchizedek, no? So, di hawak matanda si King Melchizedek kay Father Abraham, no? Kasi established na siya. Hindi siya magiging king doon. Maliban na lang kung ang kingship niya ay hindi sa kapangyarihan, kundi mana, no? Kahit na bata pa, magiging king na. Kasi mana, walang iba gagawin king. Pero sa kanya ay hindi. Wala na siyang magulang no? So kapangyarihan ang dahilan bakit siya naging king. Makapangyarihan siya, no? So yan po mga kailangan, no? Kung tungkol sa mga paring mula sa lahi ni Levi na tumanggap ng ikapo, mga tao lang sila na may kamatayan. So yung mga pinag-aaral natin dito, patutuhanan natin ngayon tungkol sa ikapo, no? Na ang ikapo ay hiningi ng Diyos sa 11 tribes para ibigay sa isang tribe. Yan nga yung Levita, kung saan may kautusan ng Diyos na ang mga Levita lamang ang mga siwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Yan. Sila yung mga nasiwa, walang iba. Kaya nga kung magbabasa kayo ng katotohanan, no? Ilang beses ba transfer ang covenant box? Sa panahon ni Prophet Samuel, di ba, tinayan niyang i-transfer yun, hindi natuloy, no? Maraming namatay kasi nasamsam ito ng mga Palestino, no? So yung mga Palestino, daming namatay din, no? Nagkaroon ng tumor, no? Then sa panahon ni King David, trinay niya na i-transfer sa Jerusalem yung covenant box. Hindi nag-successful noong una. Anong ginawa niya? Binigyan siya ng wisdom ng Diyos, no? Na nalaman niya, binigyan siya ng wisdom na kaya pala hindi natin na travel yung covenant box kasi hindi mga Levita, hindi mga pare ang nagdala. Exclusive yan kasi yan yung kautusan ng Diyos. No? Kaya nung second time na inutos ni King David na dalhin sa Jerusalem ang covenant box, kasi napakasagrado ang covenant box, no? Hinimog niya ang mga Levita, mga paring Levita, mga Levita, upang manguna sa pag-transfer. Wala nang problema kasi nasunod na ang kautusan ng Diyos. Yan po mga minamahal. So, kaya yung mga Levita, special yan noong una, na sila yung hinirang ng Diyos. Yan yung covenant na pinaluma, na hindi sila nasumpungan ng Diyos na matuwid, kaya pinanggal sila. Sinong pinalit? Ang mahal na Pinusus. Siya ang punong pari. Yan po mga. Kaya yung salitang pari,
hindi na yan maganda sa pagdinig ng Diyos. No? Yung salitang pare, hindi na. Kaya nga ang mahal doon sabi niya, hindi ko papatawag ng Father eh. No? Pero sinalungat yan ng Katoliko. Nagpapatawag pa sila ng Father. No? So sabi ng mahal ng Jesus, hindi pwede. Kasi isa lang ang Father. Father which is in heaven. No? Yan po mga minamagro. Hindi yan na sinunod ng mga Katoliko. Yan po mga minamagro. Sa kanila kasi yan eh. Wala naman tayong magagawa niyan. Organisasyon nila yan. No? Wala tayong personalidad na pangunahan sila. No? Pero ito sinasabi lang natin kasi nandito nakasulat. Pero hindi natin sila sinisiraan. No? Sinasabi lang natin ang katotohanan. Wala tayo sa posisyon ng sumira kasi hindi naman natin sinasabi na hindi sila maligtas eh. No? Kasi ang kaligtasan nga ay para sa lahat. No? Kasi ang Diyos ay para sa lahat. Diyos ng lahat, no? Ng tao. Tao din naman sila. Organisasyon lang naman yan. Nagkakatalo lang tayo sa organisasyon. Nagkakatalo lang tayo sa understanding. Ikaw ba may wisdom galing sa Diyos? O ikaw ba walang wisdom galing sa Diyos? Ganyan lang naman eh. No? Yan po mga minamahal. So, ganyan lang kasimple yan mga minamahal. No? So, tuloy tayo. Sinasabi natin yung mga pareng limita tinanggal ng Diyos, hindi na po maganda sa harapan ng Diyos kahit ang word na pare, hindi na. Kaya nga sabi ng mahal ng Jesus, huwag kayong magpapatawag ng Father. Kasi hindi na yan maganda. Sa paningin ng Diyos, kaya hindi tayo nagpapatawag ng pare hindi tayo gumagamit ng ganyan sa atin. Kasi hindi na po yan kalugod-lugod sa mata ng Diyos. No? Kaya kung pastor, minister, kalugod-lugod ba yan? No? Yan po mga minamahal. Pero pare, wala na, sinumpa ng Diyos yung mga libita. No? Kaya pare, yung sinumpa ng Diyos, mga libita. So yung word na pare ay hindi na maganda sa harapan ng Diyos. No? Kasi sinumpa sila ng Diyos at pinalitan sila yung mga libita. Hindi yung mga pare sa Roman Catholic kasi baka ano ninyo. Ang inaano lang natin yung word na pare, no? Ay tinamumuhian ng Diyos. No? Tinamumuhian ng Diyos yan. Kaya tinanggal sila, sinumpa sila. Yung covenant ng pagkapare nila tinanggal, no? Yung kautusan ng pagkapare nila tinanggal kasi nagalit ang Diyos, no? Yan po mga minamahal, no? Pero libita ang pinag-usapan natin dito, hindi Roman Catholic, no? Hindi tayo pwedeng kung gagayahin nila yan nga sabi ko, nagkaroon tayo sa wisdom galing sa Diyos, no? So, kung yan yung wisdom niya nila, yan. Hindi nila nababasa yung nababasa natin, hindi nila naiintindihan yung naiintindihan natin, wala tayong magagawa sa kanila kasi yan. Basta hindi lang sila nakapagpanakit ng tao. Diba yan lang naman yung hindi ka lang mag-iisip yung yung mga rituals mo na lumalabang sa batas natin, sa gobyerno. Diba? Wala tayong pakialam. Hindi tayo pwedeng manghimasok sa kanila. No? Ang atin lang sinasabi dito yung nandito nakasulat. Ang nakasulat dito, libita, mga paring libita, hindi mga paring Katoliko. Kaya, disclaimer lang. Inuulit-ulit ko kasi maraming marapanood na sa atin na mga Katoliko. Mahal natin ang mga Katoliko. Mahal natin
Kasi mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Binuhisan nga ng buhay eh. Kaya sinasabi nga natin, hindi nga na tayo nagsabi na sila hindi maligtas. Kasi ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang Diyos ay Diyos ng lahat. Yan yung pinapangaral natin kasi yun yung katotohanan. Baka ma-misinterpret tayo nila. So, nahisgutan lang na nato, atin lang napag-usapan dito dahil ang ating topic ay tungkol sa paring mga Levita na tinanggal, kinamuhian ng Diyos dahil sa kasamaan. Yan. So, sana naiintindihan po, no? Hindi po kami naninira. At masasabi natin na kahit si Levi na ang angkan niya ang tumatanggap na ikapo ay nagbigay din ng kanyang ikapo sa pamamagitan ni Abraham. Sapagkat nang magbigay si Abraham ng kay Melchizedek, masasabi natin si Levi ay nasa katawan pa ng ninuno niyang si Abraham. Pero ang simpleng ilustrasyon ito mga minamahal ito, ang mga Levita nire-require na magbigay ng ikapo. Saan ibibigay ang ikapo? Kay Aaron sa punong pare. So ang 11 tribe magbigay ng ikapo sa ani nila, sa abot nila, sa kita nila sa pagsasaka, paghahayupan, kung ano pa man, no? Ibigay doon sa Levita, o mga pare Levita, o mga Levita kasi yung mga Levita ay naglilingkod sa church yan, no? Sila talaga ang pinili ng Diyos. Yung mga Levita naman, pare man o hindi pare, nagbibigay naman ng ikapo. Saan galing yung kinuha yung ikapo nila? Galing sa ibinigay sa kanila, sa 11 tribes. No? Kinuhaan nila ng ikapo at ibinigay naman sa punong pare na si Aaron. No? Pero iba kasi ang pagka-discuss dito, hindi tugma doon sa totoong pangyayari. No? Ito kasi dito nakalagay tungkol kay Father Abraham at si pa rin. No? Pero ang totoo, nire-require ng Diyos ang mga Levita na magbigay ng maglaan ng ikapo para sa punong pare na si Aaron. So yan po yan. No? So hindi na natin ito bibigyan ng pansin kasi medyo pinakomplicate niya. No? Alam natin na ang kautosang ibigay ng Diyos sa mga Israelita, kung yun naman dito, Israelita ay batay sa pagkapari na nanggaling sa lahi ni Levi. No? So, yan po mga naman, sana maintindihan. Kung makakamtan sa pamagitan ng mga ginagawa ng mga paring ito, ang pagiging matuwid, hindi na sana kakailanganin pa ang ibang pare. Yan. Yan po mga naman. No? So, itong katawagang pare, sa transition lang ito, hindi naman talaga pare ang mahal ni Jesus. No? Kumbaga, para lang maintindihan, kasi nga pare yung pinagpinalitan. No? Hindi talaga pare ang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang anak, kundi anak. No? Ito kasi, para maintindihan yung mula sa pare, patungo sa pare. No? Ayan po mga naman. So, para bang ito'y figure of speech lang. No? Yan po mga naman. No? Pero hindi naman talaga pare ang mahal ni Jesus. No? Yan po mga naman. So, sana maintindihan natin. No? Hindi siya simpleng punong pare. No? Hindi siya pwedeng sabihin mo lang na pare. No? Kasi iba ang pagpakilala ng
ng ama sa kanya. Ang pagpapakilala ay siya ay kinalulugdang anak. No? Yan po mga minamahal. Bigatin son. No? So, mas mataas pa kaysa punong pari. Yan po mga minamahal. No? So, hindi na sana kailanganin, no? Kung yung mga paghahandog, handog na paglilinis na ginagampanan ng mga paring Levita, no? Kung yan ay nakapaglinis talaga, pero yung nga sabi ng Diyos na lalong nagpapasama. Bakit lalong nagpapasama? Yung sinasabi natin, mayroon ding ibang samahan na sinasabi, pag magkasala, pastingan mo lang yan, Brad. Fasting. So, wala nang takot magpakasala kasi papasting lang pala eh. Okay na eh. No? Ganun din yung nangyari sa kanila dito. Laging nagkakasala kasi mag-o-offer lang. Ngayon, mga niya ko, bukas maghandog ako ng paglilinis. No? Tinutuloy naman ng mga pare. Kaya sabi ng Diyos, masamang masama ang mga pare. No? Yan po mga minamahal. Kaya galit na galit ang Diyos. Sinasabi ng Diyos na ang mga pare ang siyang dahilan ng lalong-lalo pang sumama ang kanyang bayan, ang mga pare. Kasi nga, ini-encourage na, hinahayaan, kinukonsinti. O sige, magpakasala kayo. Bukas, maghahandog lang kayo ng paglilinis. Bakit? Kasi iba-iba din sila eh. Mga kurap din yung mga pare noon eh. No? Kasi yung paghahandog, yung part niyan ay pagkain nila. So tiba-tiba sila sa pagkain, lagi sila sa pagkain. Kaya na-encourage nila, hindi nila sinasaway. Yun yung kinagalit ng Diyos. No? Kaya sabi niya, walang kwentang mga pare nito, no? Binigyan na nga ng inheritance na ikapo. Hindi na sila magtatrabaho na tulad ng pagtatrabaho ng pagkabuhayan. Kasi bibigyan sila ng ikapo. Maglilingkod lang sila sa Diyos, sa church, no? Sa bayan ng Diyos. Pero anong ginawa nila? Hindi sila nakontento. Kaya napakaraming mga pare mataba, mga bundat-bundat na tulad ni Eli. Halos hindi na makatayo. No? Yan po mga minamahal. No? So, sabi dito, kung nakamtan, wala sana ang mahal ni Jesus, no? Ang katuwiran, no? So, kung naging matuwid ang mga tao dahil sa paghahandog na ginagampanan ng mga Levita, paring Levita, wala na sanang pag-aalay ng buhay noon sa cross. No? Kaya sabi dito, hindi na sana kailanganin pa ang ibang pari. So, ang mahal ni Jesus na katulad ng pagkapari ni Melchizedek, na priestly order of Melchizedek, na iba sa pagkapari ni Aaron, kasi si Aaron ang punong pari din sa mga Levita. Siya yung hiniran ng Diyos na punong pari. At kung papalitan ang pagkapari, kailangan ding palitan ang kautusan. Ito yun yung sinasabi natin na misinterpret nila na yun yung Book of Genesis to Book of Malakay, kautusan pinaluma nila kasi luma na daw. Hindi. Ang kautusan na sinasabi dito yung kautusan na Levita lamang ang mga siwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Ito po yung kautusan na pinaluma, pinalitan. Yan po mga naman. So, kung babasahin mo ito, maintindihan mo kasi yung explain dito. Ang aming Panginoong Isus na siyang tinutukoy na ipapalit sa mga pare
ay kabilang sa ibang lahi dahil malinaw na galing siya sa lahi ni Juda at hindi kay Levi. Yan. So, pinalitan ngayon, no? Ibig sabihin yung kautusan noon na Levita lamang ang mga siwa, pinalitan kasi nga ang mahal ni Jesus ay hindi galing sa mga Levita. Nagmula siya sa angkan ni David ni Juda. Si David ay mula sa angkan ni Juda. Yan yung Hudyo. No? Ang mahal ni Jesus, Jew ang mahal ni Jesus. Hudyo siya. No? So yan po mga may naman. Si King David, Hudyo din. No? Yan. So, pinalitan ang kautusan mula sa lahing Levita o Levi patungong lahi ni Juda. Yan. So, pinalitan, binago ang kautusan. Yan yung kautusan na yan. No? So, at walang pang naglilingkod kahit kailan bilang pare mula sa lahi ni Juda. Yan. Kaya nga nung Maldos ay nangaral, tapos sinasabi ng maraming tao na siya ay propeta, ang mga ngaral ng kautusan at mga Parisiyo, Sadusiyo, no? Minamanmanan naman ni Jesus lagi kasi sinasabi nila, wala pa naman akong narinig na mula sa Galilea na naging propeta. O magiging tagasiwa ng bayan ng Diyos. Kasi nga, alam nila na ang mga Levita ang siyang itinalaga ng Diyos. Kaya ito, sinasabi ng nagsulat dito na pinalitan yung kautusan. No? Hindi na Levita, hindi na lahi ni Levi, kundi lahi ni Juda, ang mahal ng Jesus. So, ganito lang po kasimple yan. Inuulit-ulit na natin ito, pero binigyan ito natin ng ultimatum kasi binasa na natin yung basis natin. Yung basis natin sa ating mga pangangaral. Ito po ang ating basis. Dito po natin binabase yung sinasabi natin na hindi yung ang Book of Malakay to Book of Genesis to Book of Malakay ang pinaluma, kundi specific po yung kautusan na Levita lamang ang mga siwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Yan po mga nyo. Sana maintindihan po natin ito. No? Kasi kapag hindi natin ito maintindihan, patuloy kayo hanggang sa mamatay kayo. No? Hindi naman tayo lahat dito magtagal, lahat tayo mamamatay. Tapos, hindi kayo matatakot na patuloy kayong pinapaniwalaan yung kasinungalingan. No? Matatakot kayo kasi halimbawa, matanda na kayo, tulad ko. Ilang taon lang tayo, ilang ano na lang. Alam natin yan lahat. Kahit ano pang dami ng pera mo, ano pang profession mo, may hangganan tayo lahat. Kaya dapat alam natin ang katotohanan. Kasi matatakot tayo. Pupunta tayo sa Diyos, harap tayo sa Diyos, tapos di natin alam ang katotohanan, napakadelikado. Yan po mga minamahal. Kaya, sabi dito, wala nga naglilingkod pa mula sa Juda, no? Sapagkat ang
nang sabihin ni Moses kung sino ang maaring maging pari, wala siyang sinabi tungkol sa lahi ni Judah. Ito yung basis nila. Kaya talagang sinupil nila ang mahal ni Jesus. Talagang gusto nilang patayin, gusto nilang sirain kasi nga hindi nga sila naniniwala dahil mosaic sila eh. Purely kung ano yung sinasabi ni Prophet Moses, yung sinusunod nila. Hindi sila naniniwala na papalitan sila. Papalitan sa lahi ni Judah ang mga Levita bilang tagapamahala sa bayan ng Diyos. Kaya yun yung nangyari. So ang Diyos naman ay alam lahat, no? Kaya kung halimbawa ang ginamit ng ama, no, ay mula sa lahi ni Levi, walang pagpapalit. Walang pagpapaluma ng kautusan. No? Kasi galing sa Levi pa rin eh. So hindi uusigin, hindi mamamatay. Hindi may papako. Kasi sino magpako? Alam kasi ng Diyos yan. Kaya minabuti niya na galing sa angka ni Judah para mayroong pagpapalit. No? Yan. May pagbabago. Yan po mga minamahal. So, ang Diyos kasi ay mas matalino sa atin. Wala lang tayo. No? Wala tayo. Kaso lang, maraming tao sila na ang Diyos sa kanilang sarili. No? So, yan po mga minamahal. No? So, sana maintindihan natin. At ulitin natin, pinagkilan Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship to magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You
Dali yung mo ng mga Diyos ng walaan, tayo sa kinabi. Pagbukas lang, kasi the Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Peter, Apostles, Diyos ng Israel. Diyos ng sa aming sa aming church, hallelujah, may gabi, aming pinamamahala sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa mga pulong, mga palingkugan. Dilimutan kayo muli ang kaong na isusunod sa kasang pinamagamit sa pinabiyo yun sa puputo. Mga badasig, mga balikon, mga balugang sa saligyan na yun. Magtulog ka naman sa pag-igumang kayo mga pagsunod ng kapuputan. Tuloy sa kami sa pag-igumay, pag-isigay, pag-spirituality, pag-pamilya, pag-church, o sa mga taong sa lipag gaya ay kapasagi. O sa lawa kami Diyos ang mga kalapasan, sa pulong buhat mo naman. Yung mga namagat sa tibok ng tibok ng pusog, tibok ng musika, sa tibok ng kalat. Lagaran ka naman Diyos, sibahang masalamatan. Ibuhayan ng kinabi, kasi kami ligo na kami, tugangin tumasalita kanino. O kinagdanan yan, ang iyampong isa ng salamatan, na madawat sa mga Panginoon Jesus. All that is with honor, thanksgiving, power, and glory belongs to Jesus. And in the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Salamat sa Pilipinas. So, kailangan tayo sa pagbibigay ng may verse. Atong tawagan si Beloved Aaron ang magbigay ng may verse. Sirach 6 verse 14. Stay away from your enemies and be on guard against your friends. Proverbs 3 verses 5 6. Trust in the Lord with all your heart and lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Matthew chapter 4 verse 4. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Hebrews chapter 13 verse 5. Keep your lives free from the love of money and be satisfied with what you have. For God has said, I will not leave you, I will not abandon you. Amen. Praise God. Ang Ginoo may ako magbantay, wala mong kulang ka na ako. Salmo 21:1. Praise the Lord. Palapakan kami Diyos. Salamat sa Diyos sa kalawagan sa itong salamat sa kalawagan sa itong pagsimba. Hinapin nga itong Diyos magabagan natin sa tibok gabi, hantod ugma sa atong padayon sa pagsimba, pagdayon ng himaya, pasalamat sa Panginoon Diyos. Kailangan itong Panginoon Diyos padayon ng mag-ayos sa kakritiyan, sunod sa mga problema nyo sa kakritiyan, o padayon magkatagos ng Panginoon, o magtubag sa mga pag-ampo. O palala, lagi, magdinasigay tamang naman, padayon tayo sa atong pagdayon, pagsimba, pag-himaya, pagpasalamat sa Panginoon Diyos at lawan-ilaw, bunta, gabi, in between, o padayon tayo magbanasigon sa atong pag-alagad sa atong Panginoon Diyos, o padayon atong check atong mga words, atong mga pananalita
subay sa kamutot sa tubig ng Diyos. Amen? At ihatag ni Pilarin Mami siya magiging sa Cross ng Gaya. I praise the Lord, all that is praise, the glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to you, Jesus. I praise God. Ang itong Diyos sa Father Abraham, Diyos ng Lord Jacob, salamat God, ni kagabi ang Lord, ikaw nagbaban ka na masumpal sa bagat ng God. Salamat sa iyong mga pulong, mga talanghugan, mga tulong piniging batis sa kasing-kasing, na iyong gabay sa kinagbihagan. Salamat sa iyong pagkapitan ng mga Lord, salamat sa iyong pala sa financial, material, physical, sa spiritual. Kung pinag-isip ka man ang gawang-gawang sa away, ginabanong ba't sa kaaway, kasawat in Jesus' name. Ubus po, hinanap ng kaso, hypertension, cystitis, blood stone, kidney stones, kasawat be healed in Jesus' name. Sakit sa buko-buko, mga pamawag panokot, pneumonia, leukemia, bronchitis, tuberculosis, diabetes, luwas, almoranas, kasawat be healed in Jesus' name. Sakit sa kabatan, panuran, sakit sa lubo, sakit sa panit, kasawat be healed in Jesus' name. Sakit sa mata, kumakatag, piskataridium, sakit sa prostate, sakit sa matres, hormone sa matres, mayuma, kasawat be healed in Jesus' name. Mind stress, physical stress, kasawat be healed in Jesus' name. Kubag sa tili ni mama, kasawat be healed in Jesus' name. Nasakit ulat yan, dan sa ulo, doon sa lapalapa, kasawat be healed in Jesus' name. Special sa dalanan, kalatang nasakitan ng pamamakan, malas ng busyo, trabaho, pag-eskwela, malas sa tanang kasawat in Jesus' name. Sakit, kakuod, sinatanay, magkakubod, bingkil, mga tambal ng tentasyon, kasawat in Jesus' name. Anong viruses, mga bacteria, parasites, kasawat in Jesus' name. Ang katalapan, kalotang sakitan, so nagulino, kasawat in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus is the fountain of life. Our hearers Lord Jesus is our shepherd, nothing we shall want. All thy praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our Lord Jesus. In Jesus' name we pray and praise the Lord. Sometimes and shout to him, so, hallelujah, hallelujah, hallelujah.